Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. December 14, 2025, araw ng linggo, nang nakatakda na dapat ikasal ang babae na si Shera sa kanyang kasintahan na si RJ. Ang lahat nga ng kailangan nila sa kasal ay handa na, maliban na lamang sa bridal shoes ni Shera. Kaya naman ng December 10, 4 na araw bago ang kanyang kasal, umalis si Shera para bumili ng kanyang sapatos. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi na nakauwi pa ang bride-to-be na si Shera at walang kasal na nangyari. Ang tanong nga ng lahat, nasaan ang missing bride? Sa ating kwento ngayon, alamin natin ang viral at trending na storya at ang buong pangyayari sa misteryong pagkawala ng bride-to-be mula Quezon City. Ang babaeng nawawala ay kinilalang si Shera Diwan na tinatawag ng kanyang pamilya na Sarah, 30 years old. Si Shera ay mula sa North Fairview pero ang kanilang pamilya ay mula talaga sa Romblon. 6 na taon na siyang nagtatrabaho bilang bookkeeper sa kumpanyang UpCloud Accounting. Pero kalaunan naging work from home ang setup ng trabaho ng dalaga. Ang karelasyon nga ni Shera ay kinilalang si Mark R.J. Reyes, 31 years old at isang IT engineer. Sa mga larawan nga na magkasintahan, kitang-kita ang pagmamahala nila sa isa't isa. Nagawa na nga mag-travel sa iba't ibang lugar ng dalawa. Madalas din silang gumawa ng video at pinupost ito sa TikTok. Pananampalataya nga ang sentro ng relasyon ng dalawa at dumadalo sila sa mga pagtitipon ng Christ Commission Fellowship. Bukod sa kani-kanilang pamilya, ibinubuhos din ni Shera at RJ ang pagmamahal nila sa kanilang alagang aso. Makikita nga sa larawan na magkasintahan kung gaano kasaya ang kanilang relasyon. 5 taon namang naging mag-live-in partner sina Shera at Mark. Magsasampung taon na nga ang relasyon ni Shera at RJ nang nag-propose ang lalaki ng December 25, 2023. Sa harap nga ng pamilya ni Shera, lumuhod si Mark at niyaya ng kasal ang pinakamamahal niyang babae. Agad namang sumagot ng oo si Shera. Labis ngang ikinatuwa ng pamilya ng mga magkasintahan ang pagiging engaged ng dalawa, lalo na at matagal na silang nagsasama. Kaya naman tila naging bangungot nga ang dinanas ngayon ng pamilya ng Diwan at Reyes nang bigla na lamang nawala si Shera bago mangyari ang kasal. December 10, 2025 bandang 1:00 ng hapon nang natanggap ni Shera ang kanyang wedding gown. Sa sobrang excited nga ng babae, sinukat niya ang kanyang trahe de boda. Matapos ngang masukat, nagpaalam si Shera sa kanyang pamilya na siya ay aalis saglit para bumili ng sapatos na isusot niya sa kanyang kasal. Bukod nga sa kanyang pamilya, nagpaalam din si Shera sa kanyang fiancé na si RJ na siya ay may bibilhin. Minessage niya ang lalaki na siya ay pupunta sa Fairview Center Mall para bumili ng sapatos. Ang huling shot nga ni Shera ay bandang 1:80 ng hapon. Ayon sa balita, iniwan nga ni Shera ang kanyang lowbat na cellphone dahil china-charge na ito. Lumipas pa ang mga oras, subalit hindi na umuwi pa si Shera. Agad ngang nagtaka si RJ na hindi pa nakakauwi ang kanyang fiancé. Maging ang pamilya ng babae nagsimula na ngang mag-alala dahil palalim na nga ng palalim ang gabi subalit hindi pa ding dumadating si Shera. Hindi naman nila matawagan ang babae dahil ang cellphone niya ay iniwan niya sa kanilang bahay. At bandang 11:00 nga ng gabi na nag-unang nag-post ang pamilya ni Shera tungkol sa kanyang pagkawala. Shinare nga din ito ni RJ sa kanyang Facebook profile. Makalipas lamang ang ilang sandali, sunod-sunod na nga ang post tungkol sa pagkawala ni Shera. Nanawagan nga ang kanyang pamilya at si RJ na kung sino man ang nakakita sa bride-to-be ay ipagbigay alam sa kanila. Pero kinabukasan wala pa ding Shera na umuwi. Hindi nga tumigil sa pagpopost sa social media ang pamilya ng babae. Sa isang post naman ni RJ ng December 11, sinabi niyang kahit hindi daw matuloy ang kasal nila ng dalaga, basta umuwi lamang si Shera. Agad ding nanghingi ang pamilya ni Shera at si RJ ng tulong sa barangay North Fairview tungkol sa pagkawala ng dalaga. Nireport na din ng pamilya ni Shera ang pangyayaring ito sa mga otoridad.
Sinurrender naman ni RJ ang cellphone ni Shera sa mga polis. Kalaunan, sumailalim na din ang laptop ng babae sa forensic examination upang mahanap ang mga huling nakausap niya o ang kanyang mga galaw bago siya nawala. Agad nga nag-mobilize ang Quezon City Police District at iba pang unit ng Philippine National Police para hanapin ang dalaga. Bumuo nga ang mga pulis ng Special Investigation Team upang masusing imbestigahan ang kaso at itrace ang huling galaw ni Shera batay sa mga CCTV footage at iba pang mga lead. At sa investigasyon nga ng mga pulis, napasa kamay nila ang kuha ng CCTV na nahagip ang nawawalang bride-to-be. At December 10, bandang 1:00 ng hapon, nang nakunan nga si Shera na naglalakad sa CCTV ng kanilang iskinita. Siya ay nakasuot ng itim na jacket, itim na pants at puting sapatos. May hawak din ang babae na tumbler at isang maliit na wallet. Bandang 1:30 ng hapon nang tumawid si Shera ng Arthur Street at nahagip din siya na naglalakad sa Petron Gasoline Station sa Atherton. Hindi nagtagal, ang pagkawala nga ni Shera ay umabot na sa mga balita. Nagsusumamo nga si RJ na umuwi na si Shera. Kung meron mang kumuha sa babae ay ibalik na sana nila ito sa kanila. Ayon pa sa lalaki, wala silang naging alitan ni Shera bago ang kasal at wala siyang maisip na dahilan bakit biglang naglaho ito na parang bula bago ang kanilang pagpapakasal. Blanko naman ang isip ng kapatid na lalaki ni Shera sa pagkawala nito. Ayon sa kapatid ni Shera, excited silang lahat dahil si Shera sana ang unang ikakasal sa magkakapatid. Giit ng lalaki, wala siyang alam na kaaway ng kanyang kapatid dahil napakabuting tao nito. Nagsusumamo din ang nanay ni Shera sa publiko na tulungan silang hanapin ang babae. Ayon sa ina ni Shera, matulungin ang kanyang anak sa mga kapatid nito. At si Shera din ang bumibili ng gamot ng kanyang ama na may sakit. Sa pagdaan nga ng mga araw, halos hindi na nakakatulog na maayos ang pamilya ni Shera, kakaisip kung nasaan na ba siya talaga. Hanggang sa dumating na nga ang December 14, 2025, araw ng kasal ni Shera, siya ay hindi umuwi at walang kasalan na ganap. Ayon nga sa pahayag ng mga otoridad, sinasabi nilang unang beses pa lamang nilang nakahawak ng ganitong uri ng kaso. Walang indikasyon kung kidnap for ransom ba ang nangyari kay Shera sapagkat walang kumukontak para sa ransom sa pamilya ng bride-to-be. Bukod doon, wala din senyales na foul play sa pagkawala ni Shera. Kaya naman malaking palaisipan din sa mga pulis kung ano ang sinapit ng dalaga. Bukod sa balita, nag-viral at nag-trending din sa social media ang pagkawala ng bride-to-be. Marami nga ang nalungkot sa nangyari. Mayroon namang nahiwagaan sa kwento at talagang tinutukan ang bawat detalye ng kaso ng missing bride, lalo na at kakaiba ang storya ni Shera. Sa misteryosong pagkawala ni Shera, lumitaw nga iba't ibang teorya ng mga netizens sa social media. May mga nagsabi nga na nakaranas si Shera ng cold feet, kaya tila umatras ito sa kanyang pagpapakasal. Tinawag din si Shera ng runaway bride ng mga netizens. Mayroon naman nagsabi na baka may ibang mahal na lalaki si Shera, kaya ito hindi sumupot sa kanyang kasal at tila naglaho. May mga nag-comment din na ang suspect sa pagkawala ng babae ay walang iba kundi ang fiancé nito. Hindi naman maiwasan ng iba na mag-alala para kay Shera kahit hindi nila kilala ang babae. Hilingan nila ay sana ligtas si Shera kung nasaan man ito. Hindi naman nagustuhan ng fiancé ni Shera ang ilang sensitibong comment hinggil sa pangyayari. Ayon kay RJ, hindi kilala ng mga tao si Shera kaya mali na sabihin sumama ito sa ibang lalaki. Huwag naman daw sanang magbitaw ng ibang salita ang mga netizen, lalo na at hindi naman ito nakakatulong sa investigasyon. Bukod sa mga hindi kaaya-ayang komento, nakatanggap din pala si RJ ng mga fake calls na nagsasabing nakita nila si Shera. Hilingan ni RJ sa mga fake callers ay magpakatao ang mga ito at huwag gawing katatawanan ang nararamdaman niya at ng pamilya ni Shera. Kumalat nga din sa social media ang isang komento ng netizen tungkol sa kanyang nakitang babae sa Ali Mall, Cubao. Ayon sa isang nag-comment, isang babae na katulad ng outfit at aura ni Shera ang nakita niya sa mall. Nakasalamin din daw ang babae pero merong itong cellphone at bag. Subalit hindi naman na nagawa pa ng netizen na lapitan ang nakita niyang kahawig ng missing bride.
Noong December 16, 2025, inanunsyo ng QCPD na si Mark R.J. Reyes, ang fiancé ni Shera, ay kinilala bilang person of interest sa pagkawala ng babae. Sa mga balita, person of interest si Mark ngunit hindi ito nangangahulugan na si Mark na ang suspect sa pagkawala ng kanyang fiancé. Ayon pa sa mga otoridad, itinuturing si RJ na POI dahil siya ang taong may mahalagang impormasyon o koneksyon sa pagkawala ni Shera at ang lalaki kasi ang huling nakausap ni Shera bago siya umalis ng kanilang bahay. Ipinaliwanag din ng mga pulis na normal lamang talaga na itinuturing na person of interest ang huling nakausap o huling kasama ng nawawalang tao habang iniimbestigahan ang kanyang pagkawala. Ayon pa sa QCPD, hindi ito nangahulugan na si RJ ang pinaghihinalang gumawa ng kahit anong. Sa katunayan, si RJ pa mismo ang nakipagtulungan sa mga otoridad at sinabi nga na handa siyang sumagot sa anumang tanong ng mga investigador. Sinabi niyang hindi siya natatakot kung sakaling siya ay mapabilang sa investigasyon. At 7 oras nga na sumalang sa interogasyon si RJ. Maliban kay RJ, kinausap din ng masinsina ng mga pulis ang nanay, kapatid, best friend at manager ni Shera at ang manager ni RJ para makasigurado kung nasaan ang lalaki nang nawala ito. Maging sila nga na mga huling nakasama at nakausap ni Shera ay itinuturing din na person of interest. At dahil nga sa nangyari, hindi maiwasan ng mga netizens na magduda kay RJ na kung meron nga ba itong kinalaman sa pagkawala ng kanyang mapapangasawa. Sa isang larawan nga na kumakalat online, tila pinapalabas ng mga netizens na ang huling chat ni Shera kay RJ ay gawa-gawa lamang ng lalaki. Sa obserbasyon ng mga netizen, hindi naglalagay ng capital letter si Shera sa kinokompose nitong sentence. Pero sa huling chat ni Shera kay RJ, mayroon na itong capital letters sa ibang salita na ginagamit sa chat. Pakiramdam ng ilang netizens, may kinalaman talaga si RJ sa pagkawala ni Shera. Samantala, nagpunta na rin ang ilang mga pulis sa Romblon kung saan nagmula ang pamilya ni Shera para i-check kung nandoon ang babae. Pero ayon sa mga kamag-anak ni Shera, wala doon ang dalaga. Wala ding nakuhang datos ang mga pulis kung bumiyahe ba ang dalaga gamit ang eroplano sa loob ng Pilipinas. Habang inaalam pa sa DFA kung lumabas ang bansa ang nawawalang bride. Kasabay nga ng pagturing kay RJ na person of interest, inilabas din ng mga pulis sa media ang karagdagang footage ng isang CCTV. Sa maikling video noong December 10, nakita si Shera na dumaan sa tapat ng isang fast food chain. Ito nga ay kuha ng December 13 ng umaga sa Commonwealth Avenue. Sa malabo at malayong kuha ng CCTV, isang tao na may katulad ng damit ni Shera ang nakita sa video na pupunta sa sakayan ng bus. Hindi sigurado ang mga pulis kung si Shera nga ba ito dahil masyadong malayo ang video. Gayunpaman, hinahanap na ng mga pulis ang bus para makumpirma nga kung si Shera ba talaga ang sumakay sa bus. At December 16, 2025, nang humingi na nga ng tulong ang kapatid ni Shera at live-in partner nito sa programa ng isang senador. Sa programa ni Sir Raffy Tulfo, napag-alaman na hindi nakapagbigay ng kopya ng CCTV ang mall na sinasabing pinuntahan ni Shera dahil ang CCTV sa entrance at exit ng nasabing mall ay under maintenance. Ngunit merong umanong mga tindero sa mall na nakakita sa dalaga. Ay nga sa kapatid ni Shera, sa tingin niya, kaya iniwan ni Shera ang kanyang cellphone sa kanilang bahay dahil 2 beses nang nawala ng cellphone si Shera. Ito din nga ang sinabi ni RJ sa mga pulis na 2 beses nang na-misplace ni Shera ang kanyang cellphone kaya marahil iniwan na lamang ng babae ang kanyang cellphone sa kanilang bahay. Ayon din sa kapatid ng dalaga, nakagawian na ng kanyang kapatid na iwan ng cellphone lalo na at kung malapit lamang ang kanyang pupuntahan. Tansya nga ng lalaki, 5 to 10 minutes lamang ang layo ng mall mula sa kanilang bahay. At nang nawawala na nga si Shera, agad siyang hinanap ni RJ at ng kanyang kapatid sa nasabing mall. Muling nakausap nga sa programa ang fiancé ni Shera na si RJ. Tulad ng kanyang unang sinabi, wala silang alitan ni Shera bago siya nawala. At sa huli nanawagan nga silang lahat kay Shera na sana ay umuwi na nga ito. Habang gumugulong ang paghahanap kay Shera, may mga hula sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa isang Facebook account na sinasabing tarot reader,
Sa kanyang hula, babalik si Shera subalit wala ng kasal na magaganap. Kailan umano ni Shera na bumalik dahil may bata na involved. Ang lahat nga umano ng katanungan ay matapang na haharapin ni Shera kapag muli siyang nagpakita sa tamang panahon. At December 19, 2025, nang ipinost nga ng kilalang psychic na si Jay Castura ang video tungkol sa kanyang vision sa missing bride na si Shera. Ayon sa vlog, sumangguni ang fiancé at ina ni Shera kay Jay Castura para magpahula sa pamamagitan ng card reading. Ayon kay Jay, sinabi nga sa unang set ng baraha na ipinipilit ng mga tao nga na may third party kaya nawawala si Shera. Si Shera umano ay bumiyahe papunta sa malayong lugar at matagal na itong plano ng babae. At ang desisyon niya na ito ay kusa niyang ginawa, hindi siya pinilit o kinidnap. Hindi umano pera ang pinag-aawayan ni Shera at RJ. Ayon din sa baraha, totoong nagpunta si Shera sa Fairview Center Mall. At sa huli, sinabi nga ng baraha na naging mahigpit si RJ noon kay Shera. At kinumpirma naman ito ng lalaki. Dahil ng taong 2019, umamin nga si Shera kay RJ na siya ay nasasakal na sa lalaki. Nahihirapan naman si Shera na bumalik sa kanyang pamilya dahil trending siya ngayon. Sa pangalawang set naman ng mga cards, sinabi ni RJ Castura na buhay pa si Shera at maayos ang kanyang kalagayan. Lumalabas na nagdadalawang isip umano ang dalaga sa kasal nila ni Mark pero uuwi daw ang babae sa tamang panahon. May tumutulong din daw kay Shera na isang babae at ang bride-to-be ay maaaring nasa Pangasinan o Baguio. Kinumpirma nga ng nanay ni Shera noong December 9, isang araw bago mawala ang dalaga. Sinabi ng kanyang anak na, "Mama, nahihirapan ako mag-isip." Sinasabi din ng baraha na marami pang plano si Shera pero siya ay nape-pressure sa kanyang sitwasyon. Gusto umano muna ng bride na ayusin ang lahat bago ang kasal. Sinabi din sa baraha na wala talagang third party na involved at mahal ni RJ si Shera. Gusto din daw umano ni Shera na mag-travel ng huling linggo ng Nobyembre at i-delay ang kanilang kasal. Subalit iginiit ni RJ na wala namang sinasabi ang kanyang fiancé na next year na lamang nila ituloy ang kasal. At sa huling basa nga ng baraha, sinabi nga ni Jay Castura ang mga katagang, madami pang pangarap si bride. Nape-pressure ang bride dahil hindi sila makabuo ni RJ. Bagay na kinumpirma naman ng groom. May unfinished na problema si Shera sa kanyang ex-boyfriend. Ngunit hindi naman ito kailanman pinag-awayan na magkasintahang Shera at RJ. Bagkus ay pinagtatawanan lamang nila ito. Wala ngang lumabas na card na nagsasabing may bad luck o may nangyari ng masama kay Shera. Sa huli, sinabi nga ni Jay Castura na naiintindihan niya ang desisyon ni Shera. Pero umaapela siya na pag-isipang maigi ng dalaga ang desisyon na kanyang ginagawa dahil may mga taong naapektuhan at naghihintay sa kanya. At December 19, 2025 nang muling lumapit sa programa ng isang senador ang pamilya ni Shera at RJ para humingi nga ng tulong tungkol sa pagkawala ng babae. Pag-alaman nga na nakatanggap ng impormasyon sina RJ, nakita umano si Shera sa Taytay at Cubao. Ang mga ibinigay nga na lugar ay pinuntahan ni na RJ pero hindi nila nakita doon ang nawawalang bride. Ayon naman kay RJ, may isang bagay silang napag-usapan ni Shera bago ang kasal tungkol sa future nilang mag-asawa. Sinabi umano ni Shera kay RJ na matapos ang kanilang kasal, kung pwede daw ba siyang mag-resign. At para nga sa lalaki, nasabi ito ng dalaga dahil plano nga nilang magkaroon na ng anak matapos magpakasal. Nagtungo naman doon ang QCPD police para alamin kung talagang si Shera ba ang nakitang babae o hindi. Nagpunta na din sila sa FMC Mall para hinga ng statement ang isang sales lady na nakakita kay Shera sa loob ng mall. Sinabi din ng mga pulis na natunto nila ang bus sa CCTV na pinaniniwalaang sinakyan umano ni Shera pero wala itong kamera sa loob o labas ng bus. Kinumpirma din nila na hindi naman lumabas ng bansa si Shera. Base naman sa forensic examination ng cellphone at laptop ni Shera, posibleng may financial distress ito dahil kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ama at ang perang gagastusin nila sa kasal. Pero iginiit naman ni RJ na hindi financially distressed ang kanyang fiancé.
Ang gastos daw kasi sa gamutan ng tatay ng dalaga ay covered naman ng HMO. Habang ang mga gastos naman nila sa kasal ay hindi nila problema dahil napag-ipunan na ito ni na RJ at Shera. Pa niya, sobra-sobra daw ang budget nila para sa kasal. Sa programa nga, sinabi ni RJ na kapag bumalik na si Shera, muli siya magpropose sa kanyang fiancé para hayayain itong magpakasal. Unti-unti na nga ding naging emotional sina RJ at ang kapatid ni Shera at nanay nito habang nagbibigay ng kanilang mensahe kay Shera. Sinabi nga ni RJ sa programa, halos mabaliw na siya kakaisip kung nasaan ang dalaga. Pero handa umano si RJ na antayin si Shera kung kailan niya pipiliin at gugustuhing umuwi. Kung sakali man daw na ayaw nang umuwi ni Shera, ayos lamang ito kay RJ basta ligtas ang kanyang pinakamamahal na babae. Ang nanay naman ng dalaga ay nagsusumamo sa kanyang anak na umuwi na. Dahil maging siya ay hindi na makatulog kakaisip kung nasaan nga ba ang bride-to-be. Nagbigay din ng mensahe ang kuya ni Shera. At ay nga sa lalaki, hirap na ang kanilang buong pamilya sa pagkawala ni Shera. Kaya nga ang hiling ng kapatid ni Shera, sana kahit na video call ay makita at makausap nila ang babae. Gate nga ng lalaki, huwag naman daw sanang husgahan ng publiko at netizen si RJ dahil hindi naman nila kilala ito. Ay nga sa lalaki, walang karapatan ang mga tao na magsabi ng mga below the belt na salita. Nanawagan din ang kapatid ni Shera sa mga pulis na huwag sila ang pagfokusan ng investigasyon dahil pakiramdam ng pamilya ni Shera, dapat mag-focus sila sa mga CCTV para matunton si Shera. At December 21 nang nakatanggap nga ng impormasyon sina RJ na nakita umano si Shera na bumaba sa isang bus sa Naira Road malapit sa East Avenue. Nanawagan nga si RJ sa kung sino man ay may kuha ng dashcam sa nasabing area ay lumapit sa kanila dahil malaki itong tulong sa investigasyon sa paghahanap sa bride-to-be. Nagpaunlak naman ng interview ang tatay ni Shera na si Jose Diwan. At ayon nga sa lalaki, ang tanging hiling niyang regalo sa Pasko at sa kanyang kaarawan sa December 25 ay muling makasama si Shera. Bulaanan ng ama ng nawawalang bride-to-be na dumadanas ng financial distress ang kanyang anak dahil sa kanyang karamdaman. Ayon nga sa kanya, libre naman daw kasi ang check-up at kanyang gamot. Sinabi din daw ni Shera sa kanya na wag daw mag-alala si Jose dahil walang problema sa gagastusin sa kasal. Dahil ang katotohanan ay may naitabi ng pera ang magkasintahan para sa pagpapagawa nila ng bahay matapos ang kasal. Nanawagan din si Jose sa mga netizen na maging sensitibo at huwag basta-basta manghusga o magpakalat ng fake news hinggil sa pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Samantala, itinaas naman sa 150,000 pesos ang pabuya kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Shera. Hanggang ngayon ay patuloy pa ding hinahanap ng mga pulis at nina RJ si Shera. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para mabigyan ng linaw kung ano ba talaga ang nangyari sa bride-to-be. Ang lahat nga ay maasa na mauwi si Shera nang sa gayon ay muli siyang makasama ng kanyang pamilya at ng kanyang dapat pakasalan na si RJ. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!